it's our expression of yung freedom of speech ba. So parang ako kasi gusto ko lang mapalabas sa social media na parang too much din naman yung patigilin mo yung buong Commonwealth para ikaw ay dadaan, no? And with the pronouncement of Police Pantoliano naman na si VP ngayon dadaan, so I put it in the comment or in the caption na dadaan daw, which I refer to what Pantoliano said, na dadaan nga. So ako, dadaan daw si VP Sara. So bigyan ng daan yan, sabi ko. Pero I also put there the confidential queen. Siguro doon sila nainis. Kasi, well, I am only following kasi yung issue noon ng confidential issue with regards to the Vice President. Kasi nga yung paggasta na parang excessive din naman yung 11 days na gastos mo lahat yung budget na yon. And I really want my students also to see na ito parang abuse of power na yung ginagawa. Kaya ako, with all those contemporary issues po, nagbibigay talaga ako ng comment. Sir, do you think ang nag-file talaga nito ay yung police officer or somebody else is behind this? Hindi ko po alam ano po kung somebody's behind this. Kaya nagulat po kami kasi akala namin yung station commander po yung magpa-file. Pero because si Police Pantoliano yung nag-file, sabi ko bakit? Eh siya mismo yung nagsabi na oo, dadaan si VP. And then siya pa yung nagreklamo. At nagulat din po ako with the filing of child abuse law. No, parang ang dali-daling manira ng pangalan kasi I build up my reputation for 18 years already as a teacher. Ni wala akong inabusong bata pero ngayon sinasampahan ako ng child abuse. Kaya nagulat ako. Siguro I feel kung totoo man yon, I feel the reaction ng bata pero parang anlayo kasi hindi ko siniraan. Wala akong ginawang paninira doon sa pulis nung pinost ko yung nung shinare ko po yung video na yon sa Facebook po. Anong naging impact sa file ng complaint against you? Ang laki po ng impact. Una yung sa peace of mind ba, na parang everyday I'm wondering anong mangyayari kasi it's my first time na maka-experience ng ganito eh. Sa family ko talagang takot na takot sila during the first day na pumutok yung issue kasi bashers came and then trolls supporting kung sino man yung nandun sa news na parang ikaw pala ay agitator ha. Kasi I was surprised my name was mentioned on air without asking my permission na where in fact it's still investigation. Tapos on air. So parang ang daming bashers na I have to deactivate my Facebook account, lahat ng social media account ko kasi may nagbabanta na parang alam ko kung saan ka nakatira, no? Agitator ka pala, humanda ka kasi nakatag na yung pangalan mo. So yung takot nandun, even ang nanay ko talagang siguro sabi ko na-trauma kasi nanginginig talaga siya. Nanginginig siya and sabi niya, ano ba yung nangyari? And even my students, okay lang po bang sabihin yung sa labas ng school attorney? Even my students were involved, no? Kasi yung mga bashers and some vloggers, they really get pictures doon sa social media, sa aking social media na may kasama akong mga bata, which is totally wrong kasi parang hello, nai-involve yung mga bata, hindi naman po sila kasangkot dito. And then 2 men came in front of the school, nagtatanong tungkol sa akin. The day na inilabas po yung video na yon or yung statement ni VP Sara na hindi siya yung dumaan, merong 2 lalaki na pumunta doon sa harap ng school and then uwian ng mga bata. Nagtanong sila sa bata kung sino ako, kung anong tinuturuan ko, anong grade level. Then nung tinatanong kung bakit ako tinatanong, ang sabi estudyante ko daw noon. Eh yung mga bata nagtaka na kasi mas matanda sa akin yung nagtatanong. So nagchat sila sa akin, sir, meron pong nagtatanong sa inyo sa labas, naghahanap. So yung pa lang yung trauma na nadulot sa akin na parang I feel unsafe. So
buti na lang the school is very supportive. Doon ako sa school, no, for several days para lang maging ko yung ma-feel ko na secure ulit ako, no, kasi akala ko parang feel ko sinusundan ako or kung ano man yung mangyari. So sabi ko, kung ano man yung mangyari, wala akong ginawang kasalanan. Ang ginawa ko lang po ay nag-share. Pero bakit kaya ikaw, out of the many share na comment online, bakit ikaw yung na-identify? Based on the conversation I have dun sa comment nung video na pinost ko, meron pong nakakita na nung inopen ko po kasi yung profile nung nakakita, parang close po sila ni VP Sara. And then sabi niya, ikaw pala yung kumuha ng video ha, at nag-upload. So natag ko ng OVP at ang QCPD, humanda ka na, sabi niya. And then nakita ko doon na nakatag nga po. And then later that day, yun na nga po, lumabas na yung pangalan ko on air. Linawin lang natin, sir. Kasi senior din ito ni Congressman Teddy Castillo. Apo. Siya ang alam kong unang nag-share. Mas nauna pala kayo kay Congressman Hindi Teddy. natin alam. Hindi po natin alam kung sino po yung naunang nag-share. O sa'yo kinuha ni Congressman Teddy? Hindi din po. Kasi hindi naman po ako sikat na vlogger or ano. It's really a private account yung aking Facebook with my friends. No, so, parang kung sa akin magva-viral yon, sino nag-share mula sa akin? Wala naman akong thousands of friends na sabihin mo na vlogger din para maging viral yung aking pinost. Pero yun nga po yung aking hinuha na yun pong malapit doon kay VP Sara, yung nagtag sa OVP at sa QCPD. At maring sa hinala mo, ito rin yung nagbigay ng suporta dun sa nag-file ng complaint na police laban sa'yo. Yun po ay hindi ko po masasagot kasi we are really wondering kung sino po talaga yung sumusuporta. Kasi parang naaawa dun po ako kay Pantoliano kasi siya yung nagsabi, siya yung umuo eh. So, ako naman bilang teacher, kasi tinuturo ko contemporary issue, sabi ko before we believe on something else, dapat malaman natin yung source and then i-verify yung source. At this point po kasi police na po yung nagsasabi. So, kinuha ko po yung statement niya as really verified account kasi di ba ang police sana nagsasabi ng verified information. So, yun po yung aking pinanghawakan when I shared it kasi I want the public to know na parang a little excessive naman yung patigilin yung buong Commonwealth para lang dumaan ang isang very important person. So, to be clear, yung pinemphasize nyo doon sa post nyo, hindi yung police. Hindi po. Yung pagdaan po. Pagdaan. Oo, yung pagtigil ng traffic kasi nga rush hour yon. And hindi naman po yun October 5 nangyari. Which is yun yung sinasabi nilang ano. Pero di ba deactivated na sir yun? Nireactivate ko na po siya Nandun pa ngayon. yung post. I took it down noong binobombard na po ako ng mga bashers kasi may mga pagbabanta na po siya doon. So, I have to take it down. And then nung sinabi na rin po ng pulis na hindi si Sara yung dumaan, actually pinost ko pa yung statement ng QCPD na nililino nila na hindi si Sara ang dumaan. Pinuri ko pa sila doon. Sabi ko, that's accountability. So, thank you for clarifying. And then I took down my post already after nung paglilinaw po nila. Doon din po nagkaroon ng mga bashers and trolls po. Thank you for watching Heart Meal TV channel. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment and share.